right now, hanggang ngayon, years prior pa, hindi pa rin nasasagot kung saan napupunta at nasaan ang confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. Yung OVP confidential funds, alam ko po kung saan napunta. Dinala ko sa West Philippine Sea, nandun po, at pina-extend yung covered port doon at saka yung runway. So I'm a witness to that dahil doon pinadala yun. Amidst sa flood control corruptions, mga kadonatics, na bilyon-bilyon yung mga nawala sa pera ng taong bayan, at talagang Kongreso bumalik naman sa OVP budget sa Office of the Vice President na 125 million. Hanggang ngayon, mga kadonatics, kine-question nila kung saan napunta yung 125 million. Hey, nako! Nakainis talaga. Ito, panoorin na lang natin. Question na ng isang abogado, mga kadonatics, ng Makabayan Black. Mr. Chair, nagpapahayag din yung representation na ito ng dismaya, no, doon sa naging developments nito, no? And especially right now, hanggang ngayon, years prior pa, hindi pa rin nasasagot kung saan napupunta at nasaan ang confidential and intelligence funds ni Vice President Sara Duterte. So, and other than this, nandiyan, and ito, we're hoping na for Tuesday, no, maisagot saan po ba napupunta yung pondo ng OVP. Ito po ba ginagamit pang bili ng flights across the world and hindi po natin nakikita kung saan. Sarap talaga sampalin tong babaeng to, mga kadonatics. Grabe. Inis na ako nito. Ha? Inis ko ako kay Luis Tro. Para ito, mga kadonatics, na ko, parang pareha na yung inis ko sa kanilang dalawa. At dito, mga kadonatics, sinagot siya. Sinagot kung saan yung pera napunta. Pero, of course, ha? Dahil gusto nilang panagutin yung Vice President, si Inday Sara Duterte, they will not listen to any reason, mga kadonatics. Saan? Nagre-reflect ito sa taong bayan. Yun lang po, Mr. Chair. I hope masagot po to the coming week, no? Pagka sumalang na po yung OVP. Okay, for the information of the new congressman, yung OVP confidential funds, alam ko po kung saan napunta. Dinala ko sa West Philippine Sea, nandun po, at pina-extend yung covered port doon at saka yung runway. So I'm a witness to that dahil doon pinadala yun. See? Andon pala. Hindi yan nilalabas, mga kadonatics. Di ba? You're so wise naman talaga. Alam naman natin na confidential fund. Eh bakit naging attorney to? Ewan ko talaga bakit pilit nila inaalam yung confidential fund. Bakit? At galit sila, mga kadonatics, dahil hindi daw umattend si Inday Sara Duterte sa bagong hearing nila ngayon about sa OVP budget. Napakawalang kwenta talaga itong mga taong to. Grabe. Meanwhile, ito, Office of the President Budget, mga kadonatics, for 2026, aprobado na. At alam nyo ba, mga kadonatics, kung magkano? Nakakapanglula yung laki. Ito. Agarang inaprubahan ng Senate Committee on Finance ang panukalang pondo ng opisina ng Pangulo at kanyang management staff. Paghanda kasi ito para sa isang malaking okasyon sa bansa sa susunod na taon. Ang detalye sa ulat ni Vel Custodio. Being no objections, the budget of the Office of the President, the Presidential... Look at those faces, mga kadonatics. Ito, matuta yan ni BBM, ni Romualdez. Ito. Oh, yan, mga yan. Oh, of course. Tapos yung presidente nila ngayon sa Senado, tuta din ni BBM na si Ik Bulaga. Kaya aprobado. Wala nang question. Wala nang nag-motion, mga kadonatics. Kahit pag anong kalaki. The management staff are now deemed submitted for the plenary's consideration, subject to the discussions and the submissions of documents requested by senators. Aprobado na ng Senate Committee on Finance ang mahigit 27.36 billion pesos proposed budget ng Office of the President para sa fiscal year 2026. Oh, see? Office of the President, mga kadonatics, alone, 27.3 billion. What about the 125 million confidential fund ng Vice President? Bakit? Yun yung kina-question nila. Nakakainis talaga. Grabe, di ba? Nakakainis talaga. Alam kong inis na kayo sa mga nangyayari ngayon. Sobra. Grabe. Ganyan sila kagahaman. Ganyan kagahaman itong mga taong to. Di ba? Mas tumaas pa yung budget ng Office of the Vice President.
At bakit ayaw nilang alamin kung saan mapupunta itong mga perang to? Kasi 27 billion mga kadonatics. Grabe kalaking pera yan. Kahit 1 million magasto ka mga kadonatics, araw-araw hindi mo yan mauubos. Ganyan kalaki. Di ba? Tito Soto, eto. Napakasinungaling talaga. Grabe. Ayaw ko talaga tawagin siyang Tito Soto. From now on mga kadonatics, Itbulaga na yung tawag ko sa kanya. Si Itbulaga, napakasinungaling talaga. At eto mga kadonatics ay nakunan sa Senado. At yung interview niya, kahapon lang ata or isang araw. Eto. Sa Blue Ribbon, kahit anong committee ng Senate, yan. Pag mayroong nagsasubmit ng affidavit, lahat ng member bibigyan ng kopya. Pansinin nyo. Ganun yun. Yun ang talagang tradisyon or SOP. Standard procedure. Sige. Itong affidavit nila, Diskaya, walang may kopya kundi si Senator Marcoleta. Nako. Ang reading ko. Na pangalan, ito po ba'y pirma ninyo? For the record lang. Yes po, Firmado. Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Every member of this committee. Yes, we will do that. Pase-xerox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya nagbigay na. At saka meron akong mga ilang pa rito. Si Senator Jinggoy, Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pase-xerox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rapi. Ikaw na mag-share na kayo. Look at that. Napakasinungaling talagang itong Itbulaga mga kadonatics. Di ba? Ganyan sila. Basta lang masira yung mga kaalyado ng mga Dutertes. Kahit anong kasinungalingan, ibinabato na nila. Di ba? Before that, bakit nga sinabi yon? Kasi wala siya doon. Absent ata yung bungok na yon. Tapos hindi niya alam na mahagi pala ng affidavit si Marcoleta mga kadonatics. Hindi niya alam yan. Kasi wala siya doon. Absent or late ata. Kaya, ay nako. He doesn't deserve the seat mga kadonatics as a president. Walang nagawa sa bansa. During that time, may nag-viral na video sa kanya. Expose mga kadonatics na nag-plagiarize. What do you mean mga kadonatics? Kinakopy niya yung speech ng iba. Speech pa talaga ng isang presidente sa Amerika mga kadonatics. Before, kinapi niya, tinranslate niya lang sa Tagalog, tapos hindi man lang nagbigay ng credit. It's like he owned it mga kadonatics. Kaya ayon, si Senator Miriam Defensor, question siya that time. Tito Soto ang mga aligasyong plagiarized ang ilang bahagi ng kanyang talumpati nitong Lunes kontra sa Reproductive Health Bill. Ang plagiarism po ay ang pagkopya sa isang akda o ideya at pag-angkin nito bilang sarili niyang gawa. Ayon kay Soto, ilang ulit daw niya sinabi sa kanyang talumpati na hindi siya nagdudunong-dunungan at hindi sa kanya galing ang lahat ng kanyang sinabi. Nagkataon lang daw na pareho sila ng source ng isang vlogger sa Amerika na sinasabing pinagkopyahan niya. Idinagdag pa ni Soto na paninira lang ito. Iwala si Senador Miriam Defensor Santiago na guilty sa plagiarism si Senador Tito Soto. Napapatrol, Pia Gutierrez. Ang nagawa. Tapos ito, napakasinungaling pa. Ewan ko kung anong magiging reaction niya dito mga kadonatics kasi viral na din to. Look at that. May almost 7,000 na comment ang nandito. Di ba? Nakakahiya. I still can wrap up my head mga kadonatics sa nangyari sa Senado kasi in a moment talagang nagpalitan agad. Di ba? Yung malapit na ikanta lahat ng mga sindikato mga kadonatics sa flood control, talagang pinalitan agad. Di ba? Si Marcoleta, alis. Si Jinggoy Estrada, alis. Si Chis Escudero, alis. Si Joel Villanueva, alis. Nakakainis. Comment down below mga kadonatics, babasahin natin yan. I-heart natin yan. And please don't forget to subscribe and like this video. Ingat palagi and God bless you mga kadonatics. Bye-bye.